DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo ba na dumarami na po ang Pinoy na kumakain sa labas ng bahay? Lumitaw po sa 2014 Nielsen Shopper Trends Report na mula sa 14% lamang noong 2012, abay tumaas po sa 25% pagsapit ng 2014. Ang bilang po ng survey respondents na madalas kumain po sa labas. Ako si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isip. Magandang hapon mga kanutrisyon at mga katulad kong mahilig. Nako, sa samut-saring masasarap na pagkaing hain po sa mga restaurant. Kabilang na rin ang minsay di talaga maiiwasang fast food dahil sa kawalan po ng mapagpipilian. Yan ang dahilan kasi paminsan o walang oras para magluto. Pero malusog ba ang practice? Yan ang tanong dyan eh. Malusog bang practice o healthy ba ang kumain sa labas sa halip na sa sariling bahay? Mga kasama, yan ang tumbog ng inihanda sa ating educational lunch ng ating ninang sa Wastong Kalusugan at Wastong Nutrisyon. Ang Executive Director po ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ninang Bernie. Magandang hapon sa iyo, Rod. At syempre magandang hapon din po sa ating mga masugid at mga suki na taga-subaybay. Oo nga, Rod, malungkot ngang isipin na ang pagiging popular ng convenience food o fast food ay nakasasama pang lalo sa kalusugan natin mga Pinoy. Di ba naalala mo yung resulta ng 8th National Nutrition Survey? Isa sa bawat 10 Pinoy ay may chronic energy deficiency. Ibig sabihin, payat dahil sa gutom or kawalan ng pagkain. Pero 3 naman mula sa bawat 10 Pinoy ay overweight. Sobra sa timbang. No. Bakit nga kaya ma'am? O marami pong, ito yung paminsan ang iniisip ko eh. Bakit tayo, marami yung mga Pilipino gustong kumain sa labas sa halip po na magluto na lang sa kanilang bahay. Kasi di ba mas nakakatipid? Mas masarap talaga magluto sa... mas masarap ba talaga yung luto sa restaurant o sa fast food establishments kaysa sa may bahay? May mga pagkakataon kasi, Rod, na masarap talaga yung lutong restaurant. Opo. Kasi lalo na kung specialty nila yon, di ba? Pero ang sinasabing dahilan ng pagtaas ng bilang ng Pinoy na sa labas na ng bahay kumakain, yung kanilang mabilis na pamumuhay, yung very active lifestyle. Meeting dito, punta doon, punta dyan. Manunood pa, mga ganon. Magulo ang pamumuhay natin ngayon. At ang lahat pangalawang, nagmamadali. at ang pangalawa naman ay yung kakulangan sa panahon na mamalengke at magluto sa bahay. Kasi nga, sa restaurant o sa fast food, orderin na lang yung pagkain, di ba? Dadating sa iyo, luto na. Opo. Hindi ka isang pa nainitan magluto. Minsan pag take out, isang tawag. Marami rin dyan, Rod, yung tumatangkilik sa mga karinderya. Ayo. Kasi nga, mas mura ito kaysa bibili ka pa ng maliban dun sa main ilulutuin. Marami pang sahog-sahog. Mga ingredients, condiments. Kagastos ka pa ng uling o gas.
pangluto at wala pa nang huhugasang kaldero, pinggan, kubiertos. Yung palang iniiwasan na. Kasi Sige kung po, minsan ma'am. Opo. mainit naman kaya magluto. Ayo. Harap ka pa sa apoy, di ba? Tapos mag-amoy bawang ka pa. Sige po, ma'am. Kung yan ang given at mahirap ng baguhin, paano natin matitiyak sa ating kakainin sa restaurant ay masustansya at hindi po makakasama sa ating kalusugan? Yan ang magandang Opo. question. In fact, isa ng lungsod sa Metro Manila ang may tugon dyan. Iniuutos na ng San Juan City Ordinance Number 10 Series of 2015 na isulat ng lahat ng mga restaurant, fast food establishment at maging school canteens sa kanilang menu card at mga inumin ang nutrient content, anong laman na nutrition nung mga serving ng bawat produktong kanilang iniaalok sa publiko. Wow, Nasa balik. ordinance na yan. Pero to answer your question in more detail at yung iba pang dapat nating malaman tungkol sa restaurant food nutrition, bisita natin ngayon ang program head ng Holistic Nutrition with Culinary Arts Program ng College of Arts and Sciences ng Manila Titana Colleges, si Miss Eileen May K. Del Rio, isa pong registered nutritionist dietitian at may masteral degree rin sa community nutrition. Sa nutrition. Oo. So, good afternoon po, Miss Del Rio, at welcome po sa radyo mo sa nutrition. Isang masustansyang hapon or tanghali sa iyo, Ma'am Bernie at Sir Rod, at sa lahat ng nagtatanghalian ngayon at nakikinig at nanonood ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay. Maraming salamat po sa pagpunta po sa aming programa. Diretso na po tayo sa ating talakayan. Tamang-tama yung timing, ma'am, no? Oo, dahil lunch time. Baka yung iba may planong kumain sa restaurant o sa labas. Ang unang tanong ko po, Ma'am Ma'am Eileen. Yes. Tama po. Okay. Maliban po sa obvious na kaibahang mabilis o ready-made ang pagkain po sa fast food establishments, bakit may tuturing na unhealthy? O talaga bang kapag fast food? Pag sinabi kasi nating fast food, Opo. ito ay mabilis ang preparasyon, para mabilis ang service. Ito ay masarap, mura. Yun nga lang, minsan may kakulangan sa nutrisyon o sa nutritional content ng mga pagkain na offer sa fast food chains, no? Pero hindi naman lahat ng mga pagkain ay masasabi naman nating unhealthy. Na associate lang natin na unhealthy ito. Bakit? Kasi yung mga paborito nating pagkain sa mga popular na fast food ngayon ay usually mataas ang fat content o matataba. No, dahil ang method of preparation nito ay usually pinirito. At pag nagdadagdag kasi, deep fat fry, ito ay lumalangoy sa mantika. At paulit-ulit yung mantika na ginagamit. Maari, dahil So mas tayo masarap palang may daw. kasalanan kasi yun ang gusto nating bilhin at kainin. Opo, kasi po ang fat ay nagdadagdag ng Sarap linamnam talaga. sa ating pagkain. Pati po ang carbohydrates na choices dito sa mga fast food ay refined o processed. At sa pagproseso ng mga carbohydrates na ito, nawawala yung fiber, nawawala ang mga B vitamins, and ang protein ay hindi ganoon kadami. At nang dahil sa mga processing, kailangan din natin ng mga preservatives tulad ng sodium, asin, asukal, maaalat. Kaya nasasabi natin itong unhealthy at limitado ang pag-offer ng mga fruits at vegetables, no, dito sa ating fast food menu. Kaya nasasabi natin siyang unhealthy. Ayun. Oo. Paano naman natin malalaman, Miss Eileen, kung ang isang restaurant ay mapagkakatiwala ang maghain ng masustansyang pagkain? Kasi kung minsan hindi lahat ng ordinaryong Pilipino ganun yung nasa utak pag pumasok sa isang di ba? Nasa isipan niya makakain lang, parang ganun. So paano natin siya matutulungan? Paano natin malalaman kung mapagkakatiwalaan itong isang fast food establishment na ito na mag-o-offer naman ng masustansyang pagkain? Mayroon na rin namang mga few fast food chains ngayon na may options na rin at healthy food choices. Healthy options, hindi ganun, naman healthy food lahat talaga choices. masasabi nating unhealthy. Pero nasa consumer din kasi yung pagpili sa menu. Kailangan isipin natin yung 3 keys to healthy lifestyle or healthy nutrition. Ito yung keys. Tatlong susi. Oo, 3 susi. Unang-una, variety.
No, tayo dapat may Okay. variety sa ating kinakain. Tingnan lang po natin yung pinggang Pinoy. Oo. Kailangan po meron tayong tamang carbohydrates, prutas, gulay at protein, at yung portion kailangan din natin tingnan. So nang dahil dito sa variety, may balance po sa ating diet. Meron din siya sa 10 commandments number 1. Yes. First commandment, kumain ng iba-ibang pagkain. Ayun. That's Oo. variety. Variety, no? Oo. Opo. At yung last po na moderation, maaari naman po tayong kumain ng mga paborito natin in moderation. Ano yung pangalawa, ma'am? Variety? Balance, ma'am. Balance. Balance. Pag may variety ka, may balance ka. Yes, ma'am. Oo, Mabalansihin natin po ang ating kinakain Oo. sa So, araw-araw. alam ba yan ng ordinaryong Pinoy? Pag pumasok siya, tumitingin siya dun sa mga nasa wall, nakaplastar na mga offerings. Opo. Paano niya hanapin yung Yung nasa paano menu niya choices, isasagawa ma'am. yung 3 keys na yon to Opo. Unang-una, kailangan mag-incorporate tayo hanggat maaari ng gulay sa ating pagkain. Mhm. Alam ko, medyo mahirap hanapin yun sa isang fast food establishment. Mhm. At minsan nga, pag sinabi niya, may french fries ang aking meal, may gulay na ako. Oo. Hindi po ito makakount as gulay. Ito po ay starch para po itong kanin ng equivalency. No? Hindi natin masasabing gulay. So, hanggat maaari, mag-incorporate po tayo ng prutas at gulay. At kung hindi naman po at limitado ang choices, bawasan naman natin yung mga maaaring makadagdag pa sa taba at sa calories doon sa menu. Miss Eileen, meron lang akong observation. Kasi yung ibang establishments din, nag-o-offer sila ng salads. Mhm. Pero medyo may kaalatan yung salad nila. Actually, nagbigay na ako sa kanila ng feedback na napakaalat naman nung nyo. Pwede bang bawas-bawasan yung sabi lang nila, sasabihin nila sa kitchen or saan. Pero hindi pa rin binabago. Ano ba yung reason nila bakit masyadong maalat yung kanilang Would you know? Tayo rin kasi mga Pilipino mahilig tayo sa maalat, no? The more so we add condiments, inaano lang nila. mas masarap ang dating sa ating mga Pilipino, at isa rin yung preservative effect nitong maalat na pagkain. Okay. So it prolongs kasi yung shelf life ng isang pagkain. So dalawa yung reason maaari po Kasi nito. meron na ng mga breadcrumbs tapos meron pa rin ng asin. Parang Opo. doble-doble. Oo. So maaari rin po, lalo na pag may mga salad bars, bawasan natin yung mga matatabang mga dressing, no? Mas maganda po yung mga oil-based Clear, at damihan natin yung leafy vegetables na i-incorporate po natin sa salad. Okay. So ano pa yung mga sukatan ng pagiging nutritious ng mga o-orderin na pagkain sa restaurant? Okay, right now meron ng mga set meals, no? Healthy set meals na makikita healthy, natin. meron na? Meron na po. May isa pong fast food restaurant na Healthy meron na set pong meals. healthy set meals, na meron silang low calorie menu. They also have high fiber, high protein. Kung wala naman mga ganitong klaseng menu, merong ibang fast food chains na meron na rin calorie counters or nutrition information. Maari natin itong gamitin para tayo'y magabayan sa mga tamang choices pag tayo bibili ng mga pagkain sa mga fast food chains. Yun ma'am, yung healthy set meals, di ba, kukompare mo yan dun sa regular set meal. Meron bang kamahalan? May price difference ba itong mga low calorie, high fiber, low protein type Unfortunately, when I compared yung mga mas healthy, may konting kamahalan lang May po differ- talaga. oo, may May konting difference. kamahalan siya doon sa mga set meals na walang konsiderasyon po pagdating sa healthy food preparation. Pero ang lagi ko pong sinasabi sa aking mga kliyente, mas mahal naman ang maintenance drugs, no, in the future. So mas Tama. maganda po na mag-invest tayo, no, sa pagkain. Oo. Happy Bili pa na ng tayo. konting mas Opo. mahal pero nakasave ka sa gamot. Kasi hindi ka At pupunta sakit, doon ma'am, sa no? gamot. Balang araw. Oo. In the future kasi, sir, no, it will take its toll talaga Oo. sa katawan natin. Mm-mm. So prevention pa rin. ang Yes. kailangan. Oo. So, ano mga paraan para malaman kung ang o-ordering pagkain ay masustansya? Maliban dito sa itong calorie counter, available na yan, ma'am? Paano ba itsura niya? Sa isang popular na fast food, meron. Yun nga lang, nandoon siya sa isang sulok na hindi nyo mapapansin. So, maaari nyo tanungin actually. Ito ay nakita ko, kumuha ko Ano yan? na maraming kopya. Oh, ano yun? Nasa may cashier o nasa Nasa malapit counter sa... po. Nasa Nasa counter, counter. oo. Yes. To some establishment, may nakalagay mismo doon sa kanilang menu.
O kaya No? doon naka-display doon kung Meron ilan po. total calories. Yes. Pero akala yata ng publiko parang mas maganda kung mas malaki yung calorie count. Kasi parang mas madaming calorie, mas maganda. Tama ba 'yon? Maari rin Parang pong may pananaw na oo, ganoon ng mga oo. Pilipino na dyan po Parang talaga. lugi siya pag mababa yung calories na Yes, content ma'am. ng kanyang o-orderin. yung kakainin niya. So, So, talaga anong sasabihin importante natin po sa yung kanila? nutrition education dito, yung tamang gabay talaga sa kanila kung ano ang mga healthy menu choices. Hindi dahil mataas ang calorie, actually the higher the calories na nanggagaling po sa fat ay hindi po ito recommended. No, hanggat maaari po lower in fat, sana manggaling ito sa whole carbohydrates, no, yung mga whole grains, and tinapay yung na mga whole grain, protein na hindi mataas sa taba. Pero hindi natin maiwasan yung deep frying na pagparaan ng pagluluto, Ma'am Eileen. Kung hindi po ito maiwasan dahil talaga naman pong masarap pag ito'y deep fat fry, Oo. bawasan po natin ang portion ng mga deep fat fry. Masarap Kaysa din yung po, no? dalawang piece eh. Kasi po, pag Yun tayo nga, bumili yun- ng french yun fries, nga kadalasan, talagang oo. malaki Dapat ang large. portion. Oo. Meron na po ngayon yung doble, yung laki at nauubos. Oh, correct. Oo. Kaya Ang po may tinataasan, regular. nilalakyan pa nga ng mga establishments. Tama ba yung Yung mga perception go na yun? big, Parang, no? oo. Go extra, yung mga Oo. ganun. No? Tatanungin ka pa, ma'am, ito lang regular size eh. Gusto mong Oo, yung mas malaki? mag-upsize. Upsize, oo. So actually yung mga Marketing ganitong strategy nila, upsizing is meant to be shared. Okay. Oo, so kailangan okay. i-share po natin sa kaibigan, So, sa hati- kapamilya. oo. Opo. So kung Pero gusto ng kung- upsize, magdala ng kasama. Opo. At ang bonus po dyan, meron kang newfound friend, may kaibigan ka. tama, Oo. tama, oo. Na i-share mo po ang iyong pagkain. Pero gaya na sinasabing as much as possible, di ba? Huwag kadalasang kumain sa mga fast food. Oo. Pwede once in a while, di ba? No. Oo, pero Yan po sa yung iba moderation. talaga, convenience moderate. talaga, sa isang banda. Kasi paglabas mo sa opisina, Rod, gutom ka na eh. Kaya nga eh. O paminsan, Tapos matatraffic ka pa, ina-anticipate mo, matatraffic ka pa sa Traffic. kahabaan ng kalye. Ano kaya? Kain kaya muna ako. O, di ba? Yung correct, ganun oo. ang eh. Pero ito isi-share ko lang. Ako ang Kain. ginagawa ko para hindi ako kakain sa fast food. Nagdadala ako, nagbabaon ako. Ay, magandang practice Oo. yan, Rod. Ako, Sa nagbabaon ako araw-araw ng lunch. Nagbabaon ako. Pare-pareho po tayo nagbabaon. talaga. Opo. Bukod sa nakatipid ka pa, healthy pa yung kakainin mo. At Correct. safe ang Oo. pagkain. Safe sir. yung pagkain. Oo, ang dami. Panaalala ko si milk tea. Kakatakot. Oo nga. Oh, sige. Yun ang delikado. Nako. Anyway, nako mga suki, mga kaibigan, mga kanutrisyon, kung nais nyo pong magtanong, text lang po kayo sa 0921-431-1044 para sa smart users. 0927-650-6795 para naman dun sa mga gumagamit po ng Globe at 0942-570-0106 sa Sun. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374 at kung nais nyo po naman pakinggan muli ang episode natin ngayon at yung mga nakarampang topics, abay dumalaw lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Samantala, narito po ang ating nutrition word for the week. Food. Neto, nako. Oo. Nagkataon naman Nagkataon, oo. Magandang nasa headline timing. natin. Food Kah- poisoning. Kahapon Ating ata yun, ma'am, no? oo. Nabasa ko sa Oo, pero balita. sa dyaryo ngayon siya nakaano. Anyway, Ano maraming po ba? salamat, Oo. Rod. Oo, ang ating nutrition word of the week ay food poisoning. Ang food poisoning po, mga kaibigan, ay maaring pagkalason sa pagkain dahil sa pagkonsumo ng pagkain na may kemikal, bakterya o ilang nakalalasong pagkain. Ang sintomas ng pagkalason sa pagkain ay makikita sa loob ng ilang oras pagkatapos kumain at madalas ay may kasamang pagsusuka. May isa pang uri ng food poisoning. Ito ay ang food infection na sanhi naman ng mga mikrobyong nabubuhay sa pagkain o sa loob ng katawan. Ang ilan sa mga sintomas ng infeksyong nakukuha sa pagkain ay yung pagtatae, pagsusuka, lagnat, sakit ng ulo, at pagsakit ng tiyan. Mapapansin naman ang mga sintomas ng food infection ilang oras hanggang ilang araw pagkatapos kainin ang kontaminadong pagkain. Maaari din namang mangyari na sabay itong dalawang klase ng food poisoning. Thank you po, Ma'am Bernie. At ngayon naman, dumako tayo, Ma'am, sa ever-favorite na text question of the day. Talaga Okay. naman, inaabangan po ito. Oo, sige. Magbigay po ng dalawang tip
para magkaroon ng healthy choices kung kakain sa labas ng bahay o sa mga restaurant. Dalawa lang pong hinihingi ng ating ninang sa nutrisyon. At mga kasama, narito po ang paraan sa pagsagot sa ating text question para kayo ho ay mananalo ng 100 pesos na cellphone load. I-text lang po ang inyong full name, space, address, space, sagot po at isend sa 0908-579-6898. Mga suki, magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Hindi lang isa, kundi dalawa ang muling dalang parangal ng inyong paboritong programa tuwing Sabado ng tanghali. Congratulations sa Radyo mo sa Nutrisyon sa iginawad ng UPLB Gandingan Awards bilang 2014 Best Development-Oriented Radio Program. Gayon din kina Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino sa parangal namang Best Development-Oriented Radio Program Host. Mula sa inyong mga kasama, ipinagmamalaki namin kayo. Radyo mo sa nutrisyon, kabalikan nyo sa kinabukasan. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Narito na tayo sa Commandment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa Nutrisyon. Welcome po muli sa Radyo mo sa Nutrisyon at bisita po natin ngayong hapon si Miss Eileen May K. Del Rio, Program Head po ng Holistic Nutrition with Culinary Arts Program ng College of Arts and Sciences ng Manila Titana Colleges. At ang atin pong paksa, masustansya ba ang pagkain sa restaurant? Okay, so ituloy na po natin ang ating discussion, Ma'am Eileen. At ang tanong ko po ay ano bang yung mga dapat nating isaisip kapag o-order tayo ng pagkain sa restaurant o fast food establishment? Katulad ng nasabi natin kanina, yung VBM, no, yung variety, balance and moderation. VBM. Opo. At ang marami naman tayong hakbang na pwedeng gawin tulad ng pag-modify nung type nung pagkain na ating orderin, no. Kunyari kaysa po red meat, kaysa baboy or beef, maaari tayong isda, no, or maaari tayong chicken, pero yung part po na hindi masyadong mataba. And instead po na pinirito, maaari itong grilling, no, less food less fat, no po, less calories yung ating choices. Sa mga drinks po, no, sa mga inumin, instead na kung talagang puro soft drinks lang yung ating choices, maaari po tayo dun sa sugar free para po at least bawas ang asukal. Pero kung may fresh fruits po or fresh fruit juices, that's the best, or water, no? Walang calories, ito ay refreshing, ito ay malinis, yan ang pinakamagandang inumin sa lahat. I-caution natin, Ma'am Eileen, ang mga nakikinig sa atin kasi usually nakakakita sila ng fruit juices or fruit drink. Kailangan lang maging aware tayo na hindi pareho yung fruit drink at fruit juice. At kung pwede, pipiliin natin yung fruit juice. No? Yes, kasi I natural agree, siya ma'am. na ano. Dahil ang mga fruit drinks, no, oo. ito yung mga tinitimpla, yung asukal nito ay parang asukal din po ng soft drinks. Even po yung mga iced teas. At wala talaga siyang juice, no? Yes. Wala talaga opo. siyang Artificial puro flavors artificially lang po ito. flavored lang siya. Kaya yung mga totoong fresh juices, like yung mga buko juice, no, na talaga pong galing sa buko, hindi po ito yung may mga nalagyan na magic sugar. So ito po yung mga healthy choices po natin. Kasi kung minsan akala nung bumibili gumawa siya ng healthy choice kasi instead na soft drinks, gumawa siya ng fruit drink.
Yung pala ay pareho. Ganon din. pa rin. Suma total, pareho lang siyang asukal. Tapos coloring lang yung sa fruit drink. Oo. So tingnan nyo yung fruit juice dapat. Kung bibili kayo ng halimbawa nasa lata, makikita nyo rin. Kasi yung ibang na nasa lata, meron ding fruit drink at fruit juice. Nandun po yung fruit juice, 100% po yun na vitamin C. Hindi pwedeng mag-claim yung, di ba ma'am? Yung food labels po. Oo, sa food label, hindi pwedeng mag-claim na 100% siyang may vitamin C kung hindi siya fruit juice. Ayun. At ang food coloring po ay hindi maganda sa mga bata. Ito ay may ma'am, epekto po sa kanilang behavior. Anong ibig Opo, mas sabihin? nagiging malikot ang mga bata. Opo, Nagiging hyper. Opo, hindi nga po actually asukal ang dapat bawasan sa mga batang malilikot, kundi ang mga high in artificial food coloring po. Lalo na yung kulay pula. Anong mga example? Opo, yung mga kulay pula po. Kulay pula na galing sa totoong prutas at gulay ay maganda. Pero pag ito po ay artificial, lalo na yung kanilang paboritong hotdog, no? Common yan sa fast food. Hindi sa inumin lang. Sa inumin din po, Sa no? inumin din. Yung mga pulang-pula, yung yellow na yellow, hanggat maaari iwasan natin na maraming kulay. Dahil ito po ay according po sa mga pag-aaral, meron po itong negative effect sa kanilang behavior. Nagiging hyperactive sila. Oo. And yung may mga problema po sa behavior, may mga behavioral conditions, mas na-aggravate po yung kanilang problema. O hindi yan hindi yan madalas nasasabi. Yes, Hindi ma'am. madalas Ako nga ngayon ko lang ma'am nalaman Oo. Kailangan siguro sa atin ding programa maulit-ulit din natin yung mga ganyang mga tip. Opo. Okay. So ano naman ma'am ang mga cuisine o lutuin na maituturing na sadyang healthy? Kung sasabihin nating lutuin, walang tatalo sa lutong bahay. Yung tayo tama mismo si Rod. ang Kasi mahilig magluto ma'am si Rod. Opo, kasi makokontrol natin Ang dami Okay. ng asin, makokontrol natin ang dami ng taba at Tsaka yung kung mga ano yung sangkap, choices, yung yung sangkap. mga gulay na Maaari natin ilalagay. damihan ng gulay, kontian natin ng baboy. At kung sa cuisine naman, actually ang Filipino cuisine ay hindi naman po ito talaga masasabi nating unhealthy. Okay. Ang common nga po sa mga Pinoy ay fish Fish at ang which is healthier than meat. At ang preparation ay usually paksiw. Or sinigang. Yes, yung may ma'am. sabaw. Opo, yun nga lang dito sa Metro Manila, talagang usong-uso ang deep fat fried or ang pinirito kasi mas malinamnam po. Sa mga probinsya, lalo na sa Visayas, di ba? Yung tola. Tola ang tawag nila, tinola. Pero actually, sinigang siya na isda. Kinakain for breakfast. Ay, oo. Oo, for breakfast. Yung kanin at saka tola. Pag umorder ka ng tola sa mga restaurant, yun, tinolang isda. Tinolang isda. Oo. Sarap. Dito, pag breakfast, puro yung mga mamantika Mga silog meals. Pero meron ba tayo ng mga eksaktong mga recipe na pwede sabihin natin at first blush, healthy yan? Anything po na natin sa mga vegetarian. Or yung, let's say, Vegetarian, tayo mag-order ng pizza. Mas marami pong gulay. Kung pwede po yung may pineapple bits or yung may vegetables. May yung may ham-ham. mga may mga green and red pepper, ganon. Yes. Opo, instead na meat lovers, mas maganda yung mas marami pong gulay. Opo, at kung sabihin natin sa mga hamburgers, lagyan po natin ito ng gulay tulad ng lettuce and tomato, bawasan po natin ng keso kasi nakadagdag ito ng fat at ng taba po. Pero may calcium naman din ito. Hanggat maaari lang bawasan natin yung mga condiments, yung mayonnaise po, nakasama dito sa mga may mga fast foods kasi po talaga I think mga 3 tablespoons ng mayonnaise ang nandoon sa isang serving ng burger. Maaari po natin tanggalin yun. Pero parang hindi nagiging kompleto yung burger pag walang mayonnaise at hindi marami, di ba? Yung nagpapalasa. Isa pang nagpapalasa yung gravy or ano ko sasabi natin yan, sa dahil gravy. yan ay puro asin. Asin puro at po yan fat, no? Fat, may butter din Aba, po yung yan. iba, ma'am, Kasi yung nakikita ginagamit ko. ng paggawa ng gravy, yung pinataktak or yung drippings. Ay, nako. Yung pinag-anuhan ng taba. So yung mismong Yung ginagamit taba nila. mismo, yun ang gagamitin nila pag ginagawa nila ngayon yung gravy para mas masarap. Nako. Ang iba, may nakita nako isang pamilyang Koreano. Kumain sila, pasok sa isang fast food establishment.
Maya-maya, kuha yung mga bata ng gravy. Tapos maya-maya, wala na sila naubos na yung ulam nila, yung chicken. Tapos yun na yung talagang ulam nila. Ay nako, tama ba? Sinasabaw na ngayon yung gravy. yung foreigner. Even yung mga Pinoy, pag kumakain, hinahalo, ginagawang parang sabaw sa kanin. Kahit po ang ketchup, ginagawa na rin sabaw ngayon. Ito po ay may asukal din. So, yung portioning na po that's unhealthy practice, hindi tama yun. Ang dami na ng sources of invisible sugar, no? Yes, ma'am. Kasi kailan lang, bago nagsara ang taon 2014, nagbago ng rekomendasyon ang World Health Organization. Opo, ma'am. Di ba binabaan nila yung sugar na kakainin mo, yung nakikita mong dinadagdag mo sa pagkain to 5 grams per day. Oo. Kung dun sa mga hidden, anong gagawin natin? Hindi natin alam, ano? At hindi dahil hindi matamis, walang sugar. Oo, tama. Kung minsan akala mo pag matamis lang may sugar, pero kahit pala wala ka nalalasahang tamis, may asukal sugar din. Po. May hidden sugar. It acts as preservative din po kasi. Ma'am, kung halimbawa may mga nakikinig tayo mga nanay dyan na gustong mag-start ng karinderya or food business, ano yung mga dapat nilang ikonsidera upang matiyak ang kaligtasan at nutrisyon nung kanilang pagkain na pagbebenta? Marami-rami na rin pong mga Pilipino ngayon ng health conscious. So maganda tayo mag-invest po sa healthy food preparation. Ang kombinasyon po nitong nutrition at ng culinary arts. Kasi po hindi lang dapat lasa. At meron po tayong negative thinking na pag healthy, walang lasa. Lasang cardboard daw pag ito ay masustansya. Pero kung alam po natin na ang tamang preparation, nutritionist, dietitian. Opo, yun ang usually sabi, pag healthy yan, walang lasa yan. So doon tayo sa mas mataba, mas masarap. Pero kung alam po natin ang tamang preparation, makakakama po tayo ng isang menu na healthy, pero hindi naman po kulang pagdating sa panlasa or sa lasa. And I think we need to really focus on fruits at vegetables. At yung vegetables, kung maaari, we can promote yung mga local or indigenous vegetables natin. Correct. Marami tayo dito, yung mga alukon, kulitis, katuray, malunggay. Madali lang po itong tanim sa ating backyard. Yung laman ng malunggay, hindi lang leaves ang kinakain, ano? Yes. Yung buto at saka yung kanyang laman. At hindi po siya mahirap itanim itong mga ganitong gulay. Mura pa dahil pwedeng doon na sa inyong backyard. Sa inyong bakuran. At sana ako'y nananawagan sa mga gustong magtayo ng kanilang mga karinderya or food business na maglagay naman po tayo ng option for brown rice. Dahil ako po yung napapansin na pag ako'y kakain sa labas, walang brown rice ang na options ng rice ay fried rice, yang chow rice, java rice, at plain rice. Pero yung brown rice ay very limited. So slowly, kasi pag ino-offer natin to sa mga Pilipino, yung consciousness natin, yung awareness natin na mayroon ganitong klase ng rice na healthy at pag natikman nila, masarap din pala. So manawagan din tayo sa mga producers ng brown rice. Make it available at saka medyo babaan po yung presyo kasi medyo parang ang pananaw ng tao high-end. Parang mahal masyado. Saucy masyado yung presyo niya. Okay. And also, ma'am, yung organic food din po, no? We have to also, the sustainable food, i-promote natin at mga healthy programs. Like sa kantina, kung pwede yung mga meatless Wednesday, ginagawa po namin yan sa kantina namin sa aming eskwelahan. To have this kind of programs, to promote healthy living. Yung ganina binanggit ni Ma'am Del Rio, yung mga local gulay ay tulog pumasok sa isip yung dinding. Masarap yan. Vegetables. Okay. So, bago po kayo lumabas ng bahay para kumain, isipin na kung anong mga pagkain ang inyong pipiliin. Piliin po natin yung inihaw o roasted sa halip na prito at breaded na mataas sa fat at calories. Gawing malilit lamang ang inyong food portion at piliin yung malulusog na side dishes gaya ng vegetable salads. Sikapin din pong o-orderin yung nakaayon sa nutritional guidelines for Filipinos. So maraming salamat po sa ating panuhing eksperto na si Miss Eileen May K. Del Rio, ang program head po ng Holistic Nutrition with Culinary Arts Program ng College of Arts and Sciences ng Manila Titana Colleges. So Ma'am Eileen, baka meron po kayong panghuling pananalita para sa ating mga listener.
Okay, ang key naman po dyan ay nasa food choices po talaga natin. So ako po yung nananawagan na para po tayo maging malusog, tayo po ay gumawa ng mga healthy food choices. Ating pong sundan ng 10 commandments, ang Pinggang Pinoy. Ito po ay makakatulong sa paggabay sa tamang nutrisyon. Okay. Maraming salamat po, Ms. Del Rio. Samantala mga kasama, narito naman po yung mga pangalan ng ating winners na pinalad po ng cellphone load. Okay, 100 pesos po yan ang kanilang mapapanalunan. Yung mga sumagot rito ng tama sa tanong, ma'am, na magbigay ng 2 tips lang po ang hiningi ng ating ninang kanina na para magkaroon po ng healthy choices kung kakain po sa labas ng bahay o sa mga restaurant. Okay? Ang sagot dyan kumain ng iba't ibang uri, ma'am, ng pagkain, balanced diet, moderation, iwasan yung 3 Ma-foods. Ma-foods, maalat, mamantika, at matatamis. Matatamis. Ito naman mga yung sumagot ng winners. tama, yung winners. Ang unang winner natin ay mula pa sa Iloilo. Obo, congratulations to May Perante. Uy, Babae. kapangalan. May. Opo. Ang pangalawa naman ay mula po sa Barangay Piniahan, Quezon City. Congratulations to Kenneth Araha. Kenneth, Pangatlo congrats. ay from Honeymoon Road, Baguio City. Wow. Congratulations to Malamig Joanne din yung konti. Baneg. At ang pang-apat ay mula po sa Tibanga, Iligan City, Lanao del Norte. Congratulations to Alisa Andal. Pang-5 mga Congrats. kasama. Opo ma'am, from Barangay Binagbag, Pagbilao, Quezon. Okay. Congratulations to Jonathan Sabino at yung panghuli, yung pang-6 ay mula po sa Barangay Buboy na Carlan, Laguna. Ang ating winner from Laguna ay si John Francisco Pabona. So sila po ang ating mga mapalad na winners. Congratulations. Pantay. Pantay ba ma'am? Tatlo. Oo nga, 3 lalaki, 3 babae. Congratulations po sa inyo at pwede rin po kayo magpadala ng inyong tanong. Ang ating mga listener tungkol po sa ating episode today, i-text lang po ang inyong mga tanong sa 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, abangan ang reply ng ating production team sa inyo pong mga tanong. Dahil po yan ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tandaan dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, mga kasama, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, informasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.